Hindi kailangan maging magarbo ang pagdiriwang ng Pasko, basta't sama-sama ang pamilya. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, ano nga ba para sa kanila ang tunay na diwa ng Pasko? Si Denise Osorio sa report. Lahat nag-aabang sa Noche Buena sa Pasko. Ang iba nakapirme na sa mga tahanan, kapiling kanilang pamilya habang hinihintay ang salo-salo. Pero ang iba nating kababayan, may ramdam na kirot sa pagsalubong ng Pasko. Gaya na lang ng taga Surigao na si Belen Lopez. Mga kaibigan at ang ibang mga bata lang ang makakasama niya ngayong Pasko. 2 dekada na niyang hindi kasamang pamilya sa pag-celebrate ng Christmas para makipagsapalaran sa Maynila. Masaya na malungkot dahil iwalay-iwalay kami mag-anak. Iwalay-iwalay kaming magnanay. Yun. May sakit ako na hindi ko alam kung paano ko mapagamot. Kasi nasa Mindanao lang ang makakapaggamot ng sakit ko. May lungkot din si Ramon Torres dahil ang mga anak niya'y nagtatrabaho na sa malalayong lugar. Christmas is like getting together really, and spending time. And we usually go to church, sabay-sabay kami. And after that, it's all fun. It's like having like a great reunion. I don't see them regularly actually. Especially my eldest, he works a lot. May baby na siya. May mga pinagdadaanan man, isa lang ang sigurado, ipagdiriwang pa rin nila ang pagsilang ni Jesus. Christmas is so special to us. It's a birth of our Lord. Ay, importante, kaarawan ng Diyos yun eh. Kaarawan ng anak ng Ama natin. Pamilya, kaibigan, at ang kapanganakan ni Jesucristo ang kahalagahan ng Pasko. Mahirap man o mayaman, ang importante, nagmamahalan at nagbibigayan ang bawat isa ngayong Kapaskuhan. Iyan ang tunay na regalo. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.